Magsitayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ay likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, nang ilalang sa kapawili. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, bahagi ng propesiya sa matandang tipan na sa pagdating ng Mesiyas, magiging malinis na muli ang mga may ketong. Sa ngayon, ang ketongin ay yaong mga nalulungkot, nahihirapan at nangungulila sa buhay. Inaasahan tayong makasunod sa halimbawa ni Kristo, na inabot ang mga taong mahihina at hindi tanggap sa lipunan. Magbunga nawa ang Eukaristiyang ito ng tunay na malasakit at pagdadamayan, upang tunay tayong maging nagkakaisang pamayanan, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kainta at sa lupa'y kapayapaan. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong nalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka
Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Buto na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Maawa ka sa Kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon. kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan. Ng Diyos Ama, Amen. Ng Diyos Ama, Amen. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang mga may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi, marumi, hanggang may sugat. Siya'y ituturing na marumi, at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansan, di ko inililihim. Pinagpasihan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanyang sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman na mga Hudyo, ng mga Griego o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Narito dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka.
Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na puok, at doon pinagsasadya ng mga tao, buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Good morning, Father. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, good morning. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakisabi ulit sa katabi, mahal ka ng Diyos. May tanong po pala ako sa inyo. Mahal niyo po ba ang Diyos? Apo. Kung mahal po natin ang Diyos, pumalakpak tayo ng malakas. Gusto ko pong tandaan ninyo yung inyong pagpapahayag ng mahal ninyo ang Diyos. Kasi sa dulo, may hamon po ako sa inyo na mga nagmamahal sa Diyos. Sana kung gaano kalakas yung ating palakpak at pagsagot ng oo, ganun din yung kasing lakas yung ating pagtugon sa hamon ng Diyos, lalo na sa linggong ito. Ngayon pong linggong ito ay tinatawag na World Day of Prayer for the Sick, pangdaigdigang araw ng pananalangin para sa mga may sakit. At napakaganda po dahil yung ating ebanghelyo ay tungkol sa pagpapagaling ng Diyos sa may sakit, sa isang taong may ketong. Gusto ko pong magsimula yung aking pagninilay sa sitwasyon nung panahon ni Jesus tungkol sa mga may sakit na ketong. Yung kanilang pananaw, kapag ikaw ay may sakit sa balat, ito ay nakakahawa. Ang una nilang iniisip, ito ay dahil may nagawa kang kasalanan. May nagawa kang malaking kasalanan sa Diyos at yung iyong sakit ay parusa ng Diyos. At anong magiging epekto nito? Makikita sa iyong balat at ikaw na ngayon ay lalayuan ng maraming mga tao sa lipunan. Ikaw mismo dapat lumayo sa mga tao sa lipunan. Dahil pwede kang makahawa. Ang tingin sa iyo, marumi ka. Kapag ikaw ay nakadaumpalad ng ibang mga tao, magiging marumi din sila. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, may ipinapaalala at itinuturo yung ating Panginoon sa mga tao ng panahong iyon hanggang sa atin sa ngayon. Unang-unang sa lahat, pinapagaling ni Jesus yung kanilang maling pananaw. Pinapagaling ni Jesus yung maling pananaw ng mga tao noong panahong iyon. Dahil anong pananaw nila? Kapag meron kang sakit sa balat, parusa ito ng Diyos. Sinasabi ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagpapagaling, sa pamamagitan ng kanyang paglapit sa taong hindi dapat lapitan. Hindi ito parusa ng Diyos. Lalapitan kita dahil papagalingin kita dahil gusto kong maging magaling ka at maging maayos kang tao. Pinapaalala po sa atin ni Jesus na yung mga nararanasan nating sakit, nararanasan nating mga pagsubok sa buhay, hindi ito parusa ng Diyos. Hindi po ganun ang Diyos na kapag nagkamali tayo, paparusahan tayo.
Ang Diyos po, kapag nagkakamali tayo, gusto niyang lumapit tayo sa Kanya para ayusin ulit natin yung ating mga buhay, para makalakad tayo ng matiwasay sa buhay na ito. Maging maayos yung pakikitungo natin sa ating mga kapwa sa lipunan. Gusto ng Diyos na maging maayos yung buhay natin. Kaya hindi pagpaparusa yung ating dapat pananaw. Kapag tayo ay nagkakaroon ng mga sakit, pagsubok at problema, ang kadalasan po, di ba, ang Diyos agad yung sinisisi natin. Lord, bakit mo binibigay sa akin ito? May nagawa ba akong mali? Lagi nating tinitingnan yung Diyos, tatanungin yung Diyos, Panginoon, bigay mo ba sa akin to dahil sa mga nagawa ko? Baka pwedeng tingnan natin yung ating mga sariling desisyon sa buhay. Kung magkakasakit tayo sa ating kalusugan, baka pwede nating tingnan, inaalagaan ba talaga natin yung ating pangangatawan? Inaalagaan natin yung ating kalusugan, kumakain ba tayo ng tama? Kung tayo ay nagkakaproblema at dumadating yung ating mga pagsubok sa buhay, baka pwedeng tingnan din natin yung mga nagiging desisyon natin sa buhay. Baka hindi ito ayon sa itinuturo ng ating Panginoon. Kaya nagkakawala-wala yung ating mga buhay, yung ating mga landas sa buhay. Huwag po nating sisihin yung Panginoon. Bagkus, sa Kanya tayo manghingi ng pagpapagaling at liwanag kung saan ba tayo nagkamali. Lumapit tayo sa Diyos, katulad ng paglapit ng may ketong. Lumapit, nagmakaawa sa Diyos, hiniling sa Kanyang buhay na gumaling siya at maging malinis muli para makabalik siya sa Kanyang bayan, sa Kanyang pamilya. Yun po yung unang hihilingin natin sa Diyos. Maging maliwanag sa atin yung mga nagiging dahilan ng ating mga kasakitan at mga problema. Baka tayo po yung dahilan. Kaya dumadating ang mga iyon sa ating mga buhay. Tigilan po natin yung pagsisi sa Diyos, bagkus magtiwala at lumapit tayo sa ating Panginoon. Yung ikalawa pong gusto kong tingnan natin ay yung ginagawa ni Jesus. Yung ginagawa po ni Jesus, lumalapit, nag-aabot ng kamay sa mga inaayawan ng lipunan dahil sa akala ng lipunan, masama, may pagkakamali sila at marumi sila. Pero si Jesus patuloy na lumalapit at nag-aabot ng kamay. Ano pong imbitasyon sa atin ng Panginoon? Sa ating mga buhay po, kung titingnan po natin yung buhay ng ketongin, nakakalungkot po. Dahil inilalayo niya na yung kanyang sarili sa lipunan. Ibig sabihin, hanggang sa dulo ng kanyang buhay, kung hindi siya gumaling, mamamatay siyang mag-isa. Mamamatay siyang nangungulila sa pagmamahal ng mga tao sa mundong ito. Mamamatay siyang mag-isa. Pero ayaw ng Panginoon iyon. Kaya anong ginawa ni Jesus? Nilapitan niya yung taong inaayawan para siya ay magparanas ng pagpapagaling at pagmamahal para maibalik siya sa kanyang komunidad. Ano pong makukuha natin doon sa itinuturo ng ating Panginoon? Sa buhay po natin, alam po natin, kapag may mga taong may sakit, umubo lang ng kaunti dati nung panahon ng COVID, ay lalayuan na natin. Kung sino mang mga may sakit, kung pababayaan natin at hindi natin tutulungan, wala talagang mangyayari. Mahihirapan at lalong maghihirap yung kanyang buhay. Yung ibang kasakitan sa mundong ito, kasakitan ng kaluluwa dahil sa kasalanan. Ito rin po ay isa sa mga dahilan na naglalayo sa atin sa pamilya ng Diyos. Pero kung titingnan po natin, kung yung mga taong nagkakasala sa buhay natin, nakakagawa ng mali, ay hayaan na lang natin na lumayo at mag-isa sa kanilang buhay, nakakalungkot din po na matatapos yung buhay nila na hindi sila makakaranas ng pagpapagaling ng Diyos. Matatapos yung kanilang buhay na malayo sa Diyos at nangungulila sa Diyos dahil ayaw na natin silang
lapitan. Ayaw na nating mag-abot ng tulong at mag-abot ng ating mga kamay sa kanila. Ang imbitasyon po, tularan yung ating Panginoong Jesus Nazareno sa Ebanghelyo. Hindi siya natatakot na lapitan yung mga taong kinakaayawan ng mga tao sa lapitan. Hindi siya natatakot na pagalingin at tulungan yung mga nangangailangan. Sana po ay ganoon din tayo sa ating mga buhay. Alam ko po mahirap yung hamon ng Panginoon. Mahirap na tulungan yung mga taong gumagawa ng mali. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon sa ngayon, hanggat may buhay tayo, binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon na gumaling, maging maayos yung buhay at maging maayos yung ating estado sa lipunan. Kaya wag na wag nating susukuan yung bawat isa na nagkakamali at nakakagawa ng kasamaan. Baka hinihintay lamang nila yung ating paglapit, yung ating pagtutulong, yung ating paglalagay sa kanila sa tamang direksyon. Tayo po yung inaasahan ng Panginoon na maging kamay niya sa mundong ito ngayon upang magparanas ng pagpapagaling at pagmamahal ng ating Panginoon. Alam po ninyo yung mga madre ng Mother Teresa. Mother Teresa, mga madre sa karamihan nasa Tayuman. Yung mga madre po ni Mother Teresa ay nangangalaga sa mga may sakit, mga may malubhang sakit, nag-aalaga din sa mga wala ng tahanan, mga nakatira sa lansangan. Isang araw po, sa isang kumbento ng mga madring iyon, may nagpunta pong isang foreigner. Sabi po ng foreigner, nakita niya yung isang madre, naglilinis ng sugat ng isang may sakit. Nakapandidiri yung sugat na iyon. Kaya sabi ng isang foreigner na bumisita, kung bibigyan ako ng 1,000,000, hindi ko gagawin yung ginagawa ninyo, sister. Kung bibigyan ako ng 1,000,000, hindi ko gagawin yung ginagawa nyo sa mga may sugat. Sabi ng madre, ako rin, hindi ko gagawin ito para sa 1,000,000. Ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal ko sa ating Panginoong Hesus. Ginagawa ko ito para sa aking pagmamahal ko sa aking Panginoong Hesus. Mga minamahal kong mga kapatid, yung ating Panginoon, nakita yung ating kasakitan, hindi lang sa pisikal, lalo na sa ating kaluluwa. Kaya siya bumaba dito sa lupa para magdala ng kagalingan sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Mahal tayo ng Diyos, kaya niya ginawa iyon hanggang sa kamatayan sa krus. Tinanong ko kayo kanina, kung mahal ninyo ang Diyos. At ang sagot nyo ay malakas na oo sa pamamagitan ng malakas na palakpak. Patunayan po natin na mahal natin yung ating Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Kanyang bayan na nalalayo sa Kanya, sa Kanyang bayan na nagkakasakit dahil sa mga nagagawang kasalanan. Ito po yung paanyaya sa atin ng ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa sa mundong ito, lalo na sa paglilingkod natin. Ang maging inspirasyon at motibasyon nawa natin ay yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Dahil kung yung 1,000,000 yung ating magiging motibasyon, anong ibig sabihin po noon? Kapag naubos ba ang yaman, titigil na tayo sa pagmamahal natin sa ating mga kapwa. Titigil na ba tayo sa ating paglilingkod sa mga nangangailangan? Kung ang ating magiging inspirasyon palagi, kung ang ating magiging motibasyon sa patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon ay yung pagmamahal sa Kanya, hinding-hindi tayo mauubusan dahil ibinubuhos ng Panginoon yung Kanyang pagmamahal sa bawat isa. Palaging pinupuno ng Diyos yung ating buhay ng Kanyang pagmamahal. Kaya kahit kailanman, hindi tayo mauubusan
hanggat tayo ay bukas sa ating Panginoon, hindi tayo mauubusan ng pagmamahal na makakatulong sa ating mundo, sa pagpapaganda ng ating mundo. Kaya ang patuloy nating panalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, Panginoon, patuloy ka nawang dumating sa aming buhay upang pagalingin pa ang lahat ng may sakit sa aming karamdaman at lalo na sa aming mga kalooban. Panginoon, gawin mo kaming mga instrumento ng pagpapagaling mo sa mundong ito. Gawin mo kaming instrumento na mag-aabot ng iyong kamay, lalo na sa mga nangangailangan. Punuin mo kami ng pagmamahal na aming inspirasyon sa aming paglilingkod sa iyo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, pinagaling ni Jesus ang isang ketungin, kahit na ito'y mga hulugang si Jesus ang magmimistulang ketungin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibinunsod ng Espiritu Santo nang sa gayoy mapangatawan ang pangakong maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang matakot ang mga namumuno sa pamahalaan na bumalangkas na mga programa na maaaring umani ng batikos, subalit tunay namang mapakikinabangan na mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamayanan sa dangal na nararapat sa bawat tao. Kupkupin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, mga may kapansanan at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloyin nawa sila sa kanyang kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, pinamalas ni Jesus kung gaano kakalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang galak at kapayapaan habang patuloy naming itinahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamiyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kanyang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Parang naparito sa kanan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Announcement. Sa darating po na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules po ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon po ng Martes, February 13, matapos po ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang ritual na pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito po ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Ang Nazarene Catholic School po, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Mahal na Itim na Poong Nazareno ay tumatanggap na po ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high para po sa school year 2024 at 2025. Sa mga mag-aaral po na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para po sa taong 2024 at 2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESG subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat po ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll sa Nazarene Catholic School ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high. Ang Nazarene Catholic School po ay matatagpuan sa Erahidalco Street, Quiapo, Manila, malapit po sa dating MLQ University at Holy Face Convent. Ito po ay bukas mula 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong na pang-edukasyon, pinansyal, diskwento, at mga scholarship na maaaring matanggap mula po sa paaralan o sa ating simbahan, maaari po ninyong tawagan ng mga sumusunod na numero 8733-9929, 8244-5609, o kaya 0966-211-2152. Maraming salamat po. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size naman po ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang mga oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 po ng umaga hanggang 5 ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, 7 po ng umaga hanggang 6 at 45 ng hapon. Para mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy pong paalala sa atin, lalo na sa linggong ito, mahal tayo ng ating Panginoon, kaya ginagawa niya ang lahat para maging magaling at maayos yung ating mga buhay. Nawa mapatunayan din nating mahal natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagdadala ng mapagpagaling niyang presensya dito sa mundong ito sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ngayon, dasalin natin ang panalangin para sa mga may sakit. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas sa mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa marabit mahimalang pagpapagaling na ginagawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasama sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo po kami. taga-aliw ng nagdadalamhati, Ipanalangin mo po kami. kalusugan ng mga may sakit, Ipanalangin mo po kami. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatuhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang laloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba